Matapos tayong palayain ng ating mga bayani sa kasiwatian, mga isyong panlipunan ay patuloy pa din nagpapasiklaban sa kasalukuyan. Masasabi ba nating hindi pa natatapos ang mga problema na nabanggit sa pangalawang nobela ni Rizal, ang El Filibusterismo? El Filibusterismo, may kaalaman ba kayo sa tatalakayin natin ngayon? Halina, tuklasin natin. Ang El Filibusterismo ay pangalawang nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal na inilathala noong 1891 sa Ghent, Belgium. Ito ay karugtong ng Noli Me Tangere na naglalantad sa kanser ng lipunan, katiwalian at pang-abuso ng mga kasila sa Pilipinas. Sa lukuyang panahon, umiiral pa rin ang mga suliranin na ipapakita sa nobelang ito. Ang mga suliranin na ito ay problema sa daanan na nakikita sa Kabanata 1, Corruption, sa Kabanata 2 na kahirapan, sa Kabanata 6 at Krimen o Higante sa Kabanata 7. Sa lalawigan ng Zambales, patuloy pa rin itong nangyayari. Ang korupsyon ay hindi nakikita masyado sa Zambales, ngunit nakikita naman nito na laman ng usapan ng buong Pilipinas. Korupsyon, isang salita na kinainitan ng ulo ng lahat. This is 260 million project. Useless. Ang mahirap din talaga dito sa laban kontra korupsyon. Ang hirap maghanap ng ebidensya. Talagang nakalinyang mga maleta na yung gawang lagayan ng pera para sa mga congressman. Kriminal. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kahit na masakit ang katawan, kinakaya din. Talagang ganun nung mahirap kami. Pati yung bahay namin hindi pa nagagawa. Nangangamba po kami mamaya saan pa umabot yung tubig. Kaya inisip po namin, sana huwag nang tumaas ulit dahil sana ho kami pupunta kung tataas pa ho. I'm not disappointed, I'm angry. Sara Diskaya, isang tao na nabulag sa kayamanan ng taong bayan. Pag meron kami madiscover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum to. Wala po talaga. Meron ka mga picture. Treatment lang po. How did it go po, ma'am? Ma'am, how did it go? Ma'am, how are you? 28 kotse na luxury cars. Araw-araw gusto mo palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to... Oh, 4 kids lang. O, bigyan mo tig-isa pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, opa. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Mabuti nang naaresto na si Diskaya. Kung hindi, maniniwala akong lalala ang sitwasyon ng Pilipinas. Ang korupsyon ay isang uri na pagnanakaw o pagtaksil sa taong bayan. At hanggang ngayon, hindi pa rin ito nasusolusyonan. Ito ay isang rason kung bakit ang mamamayang Pilipino ay nalulunod sa kahirapan. Hanggang sa ngayon, hindi pa ito natatapos. Kailangan natin maghanap ng solusyon. Una, tayo dapat maging concerned citizen, maging maalam sa mga batas na inimungkahi upang mapigilan kung ito ay may masamang adhikain. Huwag tayong mananahimik kapag alam nating may ginawang katiwalian ang isang nasa pwesto. Pangatlo, magsalita, magigayat at magsama-samang gumawa ng aksyon. Sa tingin mo, kung pinabigyan natin ng mamunang isang kababayan sa Pilipinas, magiging mas tahimik at payak kaya sa lipunan ng ating ginagisnan? Sa tingin mo? Maliban sa korupsyon, ang isa sa mga isyu na nabanggit sa nobela ay ang suliranin sa daan, isang pangunahing suliranin sa Zambales. Makita ang mga hindi pa natatapos na mga daanan dito. Isang malaking perwisyo sa mga bumabiyahe at isang maaring dahilan ng mga disgrasya. Mga masasabi mo sa mga hindi natatapos na daan? Siyempre, masasabi ko lang naman, kawawa naman yung mga dumadaan na mga tricycle. Siyempre, yung motor nila, iniingatan nila yon, yung mga shock, ganon. Siyempre, masisira yon pag sobra na yung lubak. Tapos syempre yung mga nalilate na mga pumapasok sa paaralan is mas lalo silang nalilate dahil nga kailangan magpagal ng mga nagmomotor dahil yun nga malubak. Syempre ayaw din nila masira yung motor nila. Yun lang. Nakakaperwisyo siya especially doon sa mga everyday na pumapasok, no? So yun yung nagiging reason kung bakit nagiging nalilate yung mga bata and yung mga employers, workers na pumapasok sa kanilang trabaho. And yun din po yung isa nagiging rason kung bakit nagkakaroon tayo ng traffic.
Nagiging sanhi po to ng aksidente at traffic po sa daan. Iisang tanong, iisang sagot. Maririnig natin sa kanilang mga opinyon na isa itong problema ng ating lalawigan at kailangan itong gawan ng aksyon at paraan ng mga namamahala sa munisipyo. Dahil ito ay isang sanhi ng mga sakuna, narapat ito ay tapusin ng mga may hawak ng proyekto na ito. Narapat din natin na magkaroon ng mga sapat na materyales at mga kailanganing upang mabigyan ng solusyon ang mga problemang ito. Ang pagkaisa ng mga mamayan sa lalawigan ay isa ding paraan upang mapabilis ang paggawa ng mga hindi natatapos na proyekto. Daling solusyonan ang mga suliranin na umiikot lamang sa mga infrastruktura sapagkat ito ay hindi permanenteng problema ng lipunan at laging nabibigyan ng mga pansin kung buboses ang taumbayan. Maliban sa mga nabanggit at napakita ng suliranin ng lipunan, may isang problema na nagdadala ng dilim at takot sa bawat individual. Krimen. Ang krimen ay isang suliranin na hindi natin mapipigilan at minsan ay nagagawa ito ng hindi namamalayan. Halina't samahan niyo ako tanungin kung ilan na ang datos ng paggawa ng krimen sa Kamangan, Zambales. Magandang hapon po, ako po si Arkin Ardel Rosario, grade 10 student ng ICA. Mga kasama ko po ngayon, mga kasit ko po, John May Banico at Vincent Reyes. Meron po kami mga katanungan po. Ito po ang unang katanungan. Mataas po ba ang datos ng paggawa ng krimen dito sa Kabangan? Bago pa sagutin yan, Arkin, nice meeting you. Ako nga pala si Police Executive Master Sergeant Ellen Del Rosario. Bali, ako yung sa duty desk minsan PNCO tsaka sa mga kababaihan sa mga anak. Ano yung unang katanungan mo ulit? Mataas ba yung datos sa krimen? Kasi meron tayo kasi dito na sa crime stats na 8 focus crime. Ito yun, diba? Meron tayong murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, carnapping ng motorcycle mo, gano'n. Bali, ang una-una dyan, laging may mga reklamo dito yung sa physical injury, yung sa mga kabataan. Lalo na pagka sabit yung gabi, ganyan, andyan darating yung mga kliyente. Ang mga nirereklamo lagi yung physical injury. Tapos regarding naman sa robbery, yun yung sumusunod. Ang mga laging nire-report dito, yung sa mga beach resorts, yung mga guests na nanakawan. Kaya doon tayo nagpo-focus din para sa para maprotektahan din yung mga na community na nagre-reklamo dito sa mga guests. Maraming salamat po sa pagtugon ninyo sa aming katanungan. Walang anuman naman, Arkin at saka sa mga kasama. Pagka mayroon pa din kayong mga katanungan, welcome naman kayo dito sa aming police station, sa ating police station, kung mayroon kayong katanungan, lalo na sa pagsasampa ng mga reklamo. Thank you. Nakakalungkot at nakakadismaya isipin na may mga taong nakakayanan gawin ng mga gawain na ipinagbabawal sa lipunan. Kailangan natin ipamulat sa lahat na kailangan itong bawasan at tigilan. Ito ang mga paraan. Una, pag-uusay ng sistema ng katarungan, pagpapatibay at pagpapalawak ng mga batas para sa karapatang pantao at pagbibigay ng sapat na kakamitan at kasanayan sa pulisya at hukuman. Pangalawa, edukasyon at kamalayan, pagpapalawig ng kaalaman tungkol sa mga karapatan at tungkulin sa lipunan. Pangatlo, pagkikipagtulungan ng mamamayan, pagiging mapagmatyaga at pag-uulat ng mga kahina-hinalang aktibidad sa mga otoridad. Hindi dapat dumadaan sa dahas ang mga alitan, ngunit kailangan nilang pag-usapan ito ng mabuti at mahinahon. Panghuling suliranin na halos kinakaharap ng karamihan, kahirapan. Ang kahirapan ng isang sitwasyon sa lipunan na may kakulangan sa paggamit ng kanilang kinakailangan sa araw-araw. Sa kadahilan na ito, marami ang hindi nakapag-aral, walang maayos na damit, hindi nakakain at lahat ng hindi kakaya na sitwasyon ng isang tao. Kailangan nito ng permanenteng solusyon, hindi lang sa mga paraan na nakakabuti sa atin,
Ngunit idamay na ang lahat ng sasakupan ng suliranin na ito. Edukasyon at skills training, pagbibigay ng libre at dekalidad na edukasyon, pati na ang technical vocational courses para sa mga kabataan at matatanda upang madagdagan ang oportunidad sa trabaho. Paglika ng trabaho at negosyo, pagsuporta sa micro, small and medium enterprises at pag-akit ng mga industriya upang magbukas ng mas maraming trabaho. Reforma sa agrikultura, pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka tulad ng makabagong kagamitan, binhi, pautang at maayos na irigasyon. At na pamamahala, pagbukas sa korupsyon sa gobyerno upang matiyak na ang pondo ay napupunta sa mga programa para sa mahihirap. Ilan lamang yan sa maaaring solusyon sa kahirapan. Pero meron pa din iba pang solusyon upang mawakan ang problema ito sa lipunan. Madami pa ding umiiral ng mga problema sa Pilipinas. Ngunit ito lamang ang mga suliranin na ipinaglalaban ni Rizal upang makamit ang ating kalayaan na ating kinakatayuan ngayon, ang Pilipinas.